I have good news for the two of you. Nakangiting sabi ni Lauren. Muling ibinaba ni Connor ang kutsarang isusubo nito dapat at ipinaling ang buong atensyon sa asawa. Si Kali naman ay ibinaba ang baso ng Four Seasons na iniinom niya at naiintrigang tiningnan ang nagsalita. Connor's going to be a daddy. Kumikislap ang mga matang ibinahagi nito sa kanila. Kaagad na niyakap ni Connor ang asawa at mabilis na hinalikan nito sa labi habang isang kamay ay nilapat sa tiyan ng asawa. Ilang months na? Excited na tanong nito. 1 month. Masayang tugon ni Lauren. Wow, I'm so happy for you guys, Callie said, thrilled at the prospect of being an aunt at masayang-masaya para sa nakatatandang kapatid. Thanks, Callie, tugon ng buntis na hindi nawawala ang ngiti sa mga labi at patuloy na nakipagtitigan sa asawa nito. Pinagmamasdan niya ang mag-asawa sa harapan niya. Sweet na sweet ang mga ito at hindi niya maiwasang mainggit. Malapit na siyang tumuntong sa edad na 28, pero wala pa rin siyang nahanap na lalaking nararapat para sa kanya. Maligaya si Connor sa piling ng asawa nito. Now that they were going to have a baby, her brother's life couldn't be more perfect. Callie, may problema ba? Nakakunot noong tanong ni Lauren at hinawakan ng kamay niya. Napansin nito na hindi na siya umiimik. Ha? No, nothing, iling niya. Except for the fact na I'll be another year older next month and I have a feeling I'll end up a spinster. Kumakain sila noon sa Spices ng isang Asian restaurant sa The Peninsula, Manila. Tanaw pa nila ang swimming pool at mga halaman sa palibot niyon. The setting would have been romantic kung hindi nga lang siya third wheels date ng mag-asawa. Kinulit siya ng mga ito na sumama upang i-celebrate ang kanilang first wedding anniversary. Wala pang isang taon simula nang bawian ng buhay ang mama nila. Ngayong lubos na ulila na sila, nilalos siyang naging malapit sa isa't isa ng nakakatandang kapatid. Alam nito kung ano ang hirap na pinagdadaanan niya considering na siya ang kasama araw-araw ng mama nila sa buong 2 taong inilagi nila sa LA nang nagpapagamot pa ito. Malapit siya sa kanilang ina and she missed her terribly. Hindi lingin iyon sa kaalaman ng kuya niya, kaya naman para itong tatay na laging nakaalalay sa kanya. Gayun din si Lauren na kahit mas bata pa sa kanya, ay daig pa ang isang ina sa pag-aalala sa kanya. Nothing daw. Bakit kanina pa nakatuhog yung chicken sate sa tinidor mo, pero hindi mo pa rin isinusubo? Pangungulit ni Connor. Ano ba kayong dalawa? Huwag nga ako ang iniintindi nyo. This is your night. Really? I'm fine. Sana girl ang baby nyo. I'm going to design a clothing line just for her. Pag-iwas niya. Ayon niyang idampin ang spirits ng mga ito. Sa halos isang taong pagsasama nila sa bahay, dahil sa pagpipilit ng kuya niya na huwag na siyang bumukod, naging lalong malapit ang loob ni Lauren sa kanya, kaya hindi niya pwedeng itago rito ang tunay na nararamdaman. Come on, Callie, tell us what's really bothering you. Alam nating hindi ka namin titigilan ng kuya mo until you tell us. Bumuntong hininga siya. Kakulitang taglay ang mag-asawa, lalo na ang kuya niya. Hindi papayag na hindi makuha ang gusto. Wala, nakakainggit lang kayo, ang saya-saya nyo. At ngayon, kompleto na ang family nyo. Sabi niya na walang kahit na anong bahid ng bitterness sa kanyang tinig. Tinitigan siya ni Connor. Sis, you could be happy too kung gugustuhin mo.
It's just that mataas yata masyado ang expectation mo. Since you came back from LA, you've gone out with a couple of men whom I believe are husband material, but you never gave any one of them a chance. Totoo ang tinura ng kapatid niya. Pero ang hindi nito alam ay ang isa pang dahilan kung bakit pagkatapos ng isang date ay hindi na iyon nasusundan pa. Each of those husband material na sinasabi nito ay may ulterior motive for wanting to be close to her brother. Malaki na rin ang kampanyang pag-aari nito. Mula sa sinimulang real estate business ng kanilang ama ay napalaki iyon ni Connor. Bukod doon ay nag-invest ito sa iba pang uri ng negosyo. He now owned one of the biggest manufacturers of personal care products. He also ventured in transport and logistics, which paid off, at kailan lang ay na-acquire nito ang Native Solutions Laboratory and doubled the company's worth by successfully launching their products in Australia, US, and Europe. Nairita siya nang maalala ang huling date niya sa isang anak na may-ari ng isang architectural firm. He was charming and they had a lot in common. For the first time, she found herself enjoying the company of her date until he asked her if her brother already found a contractor for the mall that Connor intended to build in Laguna. Gee, I really don't know. You picked the wrong girl. You should have taken his secretary out for a date para makuha mo ang informasyon na gusto mo, she had said sarcastically. Punong-puno na siya sa ganitong klase ng mga kadate. She scribbled the phone number of the secretary and handed it to the dumbfounded guy and walked out of the restaurant and hailed a cab. Hindi iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari iyon sa kanya, kaya ganun na lang ang pagkainis niya. You can't blame me for having such high expectations, kuya. Siyempre si Papa at ikaw at ang bisis ko. Natawa naman si Connor. I'm flattered. Kunwari ay nasamit si Lauren. Kali, I think isang tao lang ang kasya sa pedestal. Tanggalin mo na lang ang kuya mo doon. Naikwento ko naman ang totoong kwento ng love story namin ng kuya mo, hindi ba? Now, do you honestly believe he belongs there? Nangangantsaw na sabi nito. Unang kita pa lamang ni Connor ay nagustuhanan to si Lauren at parang naging obsession na nito ang babae kaya nang makakuha ng pagkakataon para mapilit itong pakasalan siya ay kaagad niyang isinakatuparan ang balak at hindi naging madali para sa kanya na alisin ang puot ng babae para sa kanya. Pero gaya ng mga fairy tales ay nagkaroon din ang mga ito ng sarili nilang happy ending. Hey, you're my wife. You're supposed to be my number one fan. Anak lalaki habang pinipisil ang ilong ng asawa. Natawa si Kali dahil parang mga teenagers kung umasta ang mag-asawa. Kaya nakalimutan niyang saglit ang pinagmamaktol. Bahagyang sumeryoso si Connor pero halata na may ikinaaliw itong naisip. Wait a minute. I think I know just the right person to fit the profile of your ideal husband. Tela-choreographed ang mga movements na sabay na napangalumbaba ang dalawang babae at tutok na tutok sa lalaki ang tingin. Who? They asked in unison. Si Justine, he said, the side of his mouth twitching. Ang tinutukoy nito ay ang best friend na tila naging misogynist matapos ang paghiwalay ito at ang fiancé nito. Lauren burst out laughing. You're out of your mind. She knew that Cully couldn't bear the thought of hearing the guy's name, let alone be with him in the same room. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Iyon?
Thanks, but no thanks. Seriously, kuya, you're a very brilliant businessman, but you're a very lousy matchmaker. Umasim ng tuluyan ang kanyang muka at nangahaba ang nguso nang maalala ang huling pagkikita nila ng binata. Kagagaling lamang niya noon sa London at dahil nagkaroon ng emergency meeting ang kuya niya, ay si Justine ang pinasundo nito sa kanya sa airport. Panay ang linga niya. Hinahanap si Connor at si Justine ay nasa mismong harapan na niya bago niya ito napansin. Alam niyang pamilyar ang mukha ng binata pero hindi niya pinpoint kung saan ito nakita dahil unang pagkikita nila ay iniabot lang nito ang sulat na bigay ng kuya niya at umalis agad. Ang sumunod na mga pagkikita nila ay noong funeral pa ng mama nila at hindi sila nag-uusap nito. Do I know you? Tanong niya nang hindi pa rin maisip kung sino ito at tila ayaw umalis sa harap niya. Ako po ang driver niyo. Hindi na nahalata ang sarcasm sa tinig nito dahil iniisip pa rin niya kung saan niya ito nakita. Naisip niya noong mga sandaling iyon na masyado nang formal ang suot nito para sa isang driver. Mukhang mistiso pa ito at parang very cultured ang pagdadala sa sarili. Oh, hindi ko alam na nag-hire pala si kuya ng driver. Mahinang sabi niya. Kinuha ni Justine ang baggage cart na tulak-tulak niya at nakasimangot na iniwan siyang walang choice kundi bumuntot dito. Tumigil sila sa harap ng isang Montero na alam niyang hindi nila sasakyan. Pinanood niya ito habang inilalagay ang kanyang mga bagay sa likuran. Bumili si kuya ng bagong sasakyan? Tanong niya. Trying to make a conversation, sanay siya na nakikahalubilo sa mga tauhan nila dahil sinanay siya ng mga magulang na tratuhin ang mga ito na hindi iba sa kanila. Binalingan siya ng binata na bakas ang iritasyon sa mukha. Hindi nito sinagot ang tanong niya at iminuwistrang pumunta na siya sa passenger side. Ipinagbukas siya nito ng pinto at isinara iyon nang makasakay siya bago lumigid sa driver side. Si Kali ang tipo ng tao na kahit rude sa kanyang taong nasa paligid niya, ay pilit niyang tinitingnan muna ang sitwasyon sa viewpoint ng taong masama ang trato sa kanya. She even made excuses for people who were drawn right mean. Siguro naiinis sa suot niya kasi nga naman driver siya tapos pinagsuot pa siya ng long sleeves at may necktie pa. Saka may kabigatin din ang mga bagahe niya. Sinulyapan niya sa gilid ng mata ang binata habang binubuhay nito ang makina ng sasakyan. Nang abutin nito ang glove compartment para ibalik ang shades sa case na noon, lang niya napansing Oakley ang tatak. Sumungaw ang relo nito at hindi mumurahin ang relong iyon. Hindi rin makalampas sa ilong niyang amoy ng Carolina Herrera na pabango niya nito at ikinalat ng hangin nagmumula sa aircon ng sasakyan. You're not a driver, are you? Naibulalas niya. Hinarap siya nito. What do you think? Doon na niya napansin ang sarcasm sa tinig nito. What's this guy's problem anyway? Ibinalik niya ang tingin dito. Then it finally dawned on her who the man was. Ito nga pala ang head ng legal department ng kumpanya ng kuya niya at maituturing na matalik na kaibigan nito. Ah, kaya siguro nagagalit dahil ginawa itong driver. She smiled at him. I'm sorry, sigurado akong mas marami ka pang importanteng dapat ginagawa ngayon kaysa sunduin ako sa airport. Hindi ko rin alam kung bakit di si kuya mismo ang sumundo sa akin eh. Here she was trying to be nice and understanding. Pero laking gulat niya na imbis na ngitian din siya nito ay tila lalo pang nabwisit. That's okay. I'm well compensated for my services. Kaya okay lang na gawin akong all-rounded boy ng kapatid mo. He was an emergency meeting kaya ako na lang ang pinasundo sa iyo. Anito na kung hindi lang niya nakitang gumagalaw ang bibig nito, ay iisipin niyang sa ilong nanggagaling ang sinasabi nito.
Sadyang yatang santa siya kaya kahit na gano'n ay maganda pa rin ang pakitungo niya at nakuha pa niya itong yayain mag-lunch. Hindi na, if you're really, really hungry, mag-drive-thru ka na lang, mag-drive-thru na lang tayo. Marami pa akong contracts na inihahanda. He answered in a clipped tone. Still, she tried to be nice. 1 hour lang naman ang mawawala sa iyo eh. Tingin ko you could use a little break. Knowing my brother, for sure, hindi ka nauubusan ng gagawin. Alam mo, Kali, hindi lahat ng tao ay kagaya mo na maraming oras at maraming resources para magbakasyon sa London na kung ilang buwan at mag-shopping. Some of us have to work, you know. Payag nito sa tonong parang bang yamot na yamot sa kumpanya niya. She threw cordiality outside the window and furiously gave the guy the lashing he deserved. What's your problem? As far as I know, I haven't done anything to deserve this treatment from you. Look, I really appreciate you picking me up at the airport, but if it's completely against your will to do it, sana hindi mo na lang ginawa. For your information, mister, hindi ako nagpunta ng London para magwaldas ng pera gaya ng inaakala mo. I went there. Minto siya sa pagsasalita. Why am I explaining to this guy? I don't give a hoot what he thinks of me. He and his opinion of me could do straight to hell. Saglit nitong inalis ang mga mata sa daan at nakataas ang kilay na tiningnan niya. Hinahamon siyang ituloy ang sasabihin niya. I don't owe you any explanation. What I do with my time and my money isn't any of your business. I don't know how my brother puts up with you. You may be an excellent lawyer or whatever you are sa kumpanya ni Kuya. Pero sigurado akong mas marami pang ma-hire si Kuya na lawyer who is just as good as you and has a better temperament. Hinihingal na litanya niya. This guy simply grates on her nerves. Bato, yat, bato yata ang binata dahil hindi na-offense sa sinabi niya. Sa halip ay tumaas ang gilid ng labi nito. Saan naman siya makakita ng kagaya ko na mahusay na sa trabaho? Messenger na, ginawa pa niyang scout, alalay, loyal sa kanya at ngayon driver pa. Hindi rin malaki ang kumpanya mo sa sarili mo. I can't bear another minute with you. Irritableng sahad niya. Nakahinto ang sasakyan dahil kasalukuyang pula ang ilaw ng traffic light. Inip na inip ang dalaga. Gustong gusto na niyang makauwi at hindi na niya matagalan ang presence ng binata. Really? May I suggest a solution to your problem? Hindi na siya nag-aksaya ng laway na sagutin ang tanong nito. Nananatili lang nakatutok sa daan ang mga mata niya. There's a cup next to you. Why don't you take it? Nag-iinis sa sabi nito. Aba, talagang susubukan ako ng hudyong ito ah. Good idea, Anya. Sabay bukas ang pinto at nailabas na niya ang isang paa pababa ng sasakyan nang halbutin nito ang kanyang braso. Hey, what do you think you're doing? Parang nakuryente si Kali nang dumikit ang palad ng binata sa balat niya. Bigla siyang napatingin dito. Tila naman nandidiri na binitiwan kaagad nito ang braso niya. What do you think I'm doing? Di ba obvious? I'm taking your advice. I should have taken a cab. Kanina pa lang sa airport eh. I don't know why even bothered na amuin ka. He raked his fingers through his hair and continued to stare at her with so much impatience in his eyes. Stop acting like a child, will you? Pasok mo na yung paa mo at ayokong magpaliwanag sa kapatid mo kung bakit isa na lang ang paa mo pag-uwi sa inyo. Close the door while you're at it. She looked at him disdainfully and to get back him. She slammed the door as hard as she could. Nakita pa niyang ipinikit ni Justin ng pagkadiin-diin ang mga nito nang umalinganga ang tunog ng parang latang niyupi. Waring nagtitimbay ito na huwag siyang sipain palabas ng sasakyan. Serves you right, nakaismiya na sabi niya sa isip.
Nakita niya ng itla si Connor sa kanyang reaksyon. What's wrong with him? He's a good friend, does his job well. He came from a family of professionals, and based on the admiring glances he gets from the secretaries in the office, I'd say he's attractive. Callie rolled her eyes. Si Lauren na ang ngising sumagot sa tanong ng asawa. Let's just say sparks fly, not in a good way, noong si Justine ay pinasundo mo sa kanya sa airport.